Panahong pre-kolonyal. Ang ating mga ninuno ay may sarili ng panitikan bago pa dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas. Nagtataglay ang mga panitikan ito ng kasaysayan ng ating mga lahi, mga kwentong bayan, alamat, epiko, kantahing bayan, salawikain, kasabihan, bugtong, palaisipan, at iba pa. Nag-aangkin din ang ating mga ninuno ng sariling baybayin o alpabeto na kaiba sa kasalukuyang alpabetong Romanong dala rito ng mga Kastila. Sinaunang panitikang Pilipino. Katulad ng maraming mga banyagang kabiasnan, mayroon ng panitikan sa Pilipinas noong unang mga kapanahunan. Nagbuhat ang panitikan ng Pilipinas mula sa sari-saring mga lipon at pangkat ng mga taong dumarating sa mga kapuluan nito. May pagkakaagwat-agwat na dumating sa mga sinaunang Pilipinas ang mga Negrito, mga Indones at mga Malay. Ang baybayin ang isa sa nagpapatibay na mayroon ng sistema ng pagsulat at pasalita sa sinaunang Pilipinas bago pa man dumating ang mga pangkat ng mga dayuhan na nagmula sa kanlurang bahagi ng mundo. Subalit, karamihan sa mga naisulat na panitikang katha ng mga sinaunang tao sa Pilipinas ang sinunog ng mga Kastila. Nangabulok at natunaw naman ang mga naisatitik sa ibabaw lamang ng mga balat ng punong kahoy at mga dahon ng mga halaman. Panahong kolonyal. Noong 1522, dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ang layunin nila ay hindi lamang pananakop, bagkus mapalaganap ang Kristyanismo sa mga unang Pilipino. Ginamit ng mga Kastila sa panulat ang alpabetong Romano bilang kapalit ng abakadang alibata o baybayin. Limbaga ng pamantasan ng Santo Tomas, kinilalang kauna-unahang limbagan dito sa Pilipinas. Katangian ng panitikan. 3 anyo ng panitikan ang lumaganap noong panahon ng mga Kastila. Una, patula. Halimbawa nito ay mga berso, awiting bayan, dalit, dasal, pasyon, awit at kurido. Pangalawa ay ang tuluyan. Halimbawa nito ay nobena o talambuhay ng mga santo, mahahabang salaysay at kwento. At ang pangatlo ay ang dula. Halimbawa nito ay mga dulang panlansangan, dulang pantanghalan o entablado, at dulang pantahanan. Propaganda at himagsikan. Ang mga katutubong panitikan ng mga Pilipino ay nabihisa ng kulturang Kastila at paksaing panrelihiyon. Mahigpit na gumapos ito sa mga puso't diwa ng mga unang Pilipino hanggang tuluyang sakupin at umabuso sa kapangyarihan ang mga nandayuhan. Sa ganitong kalagayan, ang mga Pilipinong may isip at mula sa katotohanan ay hindi matanggap ang kawalan ng karapatan at kalayaan ng kaniyang mga lahi. Katangian ng panitikan. Nanatili ang mga anyo ng panitikan mula sa patula hanggang sa tuluyan sa panahon ng propaganda at himagsikan. Ang tanging nagbago sa panitikan sa panahong nabanggit ay ang layunin ng mga manunulat sa pagbuo ng bawat akdang pampanitikan at mga paksaing ginamit nila. Panahon ng Amerikano. Noong Agosto 13, 1878, lubusang pinaubaya ng Espanya sa lahat ng kanyang karapatan sa Pilipinas sa bansang Amerika sa halagang 20 milyong dolyar. Sa kabila ng paggamit ng lakas ng Amerika upang mapasuko ang mga manghihimagsik, ay pinag-aralan din nila ang sanhi ng paghihimagsik ng mga katutubo laban sa nakaraang pamahalaan. Sinasabing ang pinakamahalagang ambag ng mga Amerikano sa Pilipinas ay ang edukasyon. Ang pagdating ng mga Thomasites ang nagbibigay daan sa pagkakaroon ng pampublikong edukasyon kung saan ipinasok ang kurikulum ng pagtuturo sa Ingles. Unting-unting nananamlay ang wikang Kastila
dahil sa pagpasok ng wikang Ingles. Ang panitikan sa panahong ito ay karaniwang tumatalakay sa paksang romantisista. Maramdamin ang mga manunulat na dulot ng nakaraang karanasan. Katangian ng panitikan. Namayani ang diwang makabayan o nasyonalismo. Naging maramdamin ang mga manunulat dulot ng nakaraan. At pagpasok ng romantisismo, namayani naman ang damdamin ng pag-ibig. May tatlong uri ng manunulat sa panahong ito. Una, ginagamit nila ang wikang Kastila. Pangalawa, ginagamit nila ang wikang Tagalog. At ang pangatlo ay ginagamit ang wikang Ingles. Panahon ng Hapon. Mula noong 1935 hanggang 1941 ay ang biglang pagdating ng mga Hapones. Nagsara ang mga palimbagan maging Ingles at Tagalog, subalit pagkalipas ng ilang buwan, pagkatapos pumasok ng mga Hapones, pinahintulutan ding buksang muli ang mga lingguhang magasing liwayway. Sumunod na ring buksan ang pahayagang Taliba. Ang haiku, ang higit na maikli kaysa tanaga. Binubuo ito ng 17 pantig na ikinalat sa 3 taludtod na 5-7-5. Ang tanaga ay nabuhay na muli. Ito may 4 na taludtod, na ang bawat taludtod ay may 7 pantig. Panahon ng Bagong Lipunan, 1972 hanggang 1986. Bunga ng mga nagaganap na malawakang kilos, protesta ng iba't ibang samahan at ang masigasig na aktivismo ng mga kabataan noong panahon ng isinauling kalayaan. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar noong Setyembre 21, 1972. Katangian ng panahon. Kasabay ng deklarasyon ng batas militar at pansamantalang pagpapahinto ng publikasyon ng mga pahayagan. Ang sirkulasyon ng mga ito, pambansaman o pampaaralan, pinahinto rin ang pagpapalabas ng mga panooring pantelebisyon at pagtatanghal ng mga pelikula. Pansamantalang natigil ang mga programa sa radyo. Panahong kontemporaryo. Pagkaraan ng 8 taong pagpapasailalim sa bansa sa batas militar at sa mga paniniwalang nagbalik ng normalisasyon sa buong kapuluan, ibinaba ng Pangulong Marcos ang isang kautusan na nag-aalis ng batas militar noong Enero 17, 1981. Kasabay nito ang pagsilang ng Bagong Republika. Dahil sa pagtatatag na ito ng Bagong Republika, inaasahan ang higit na maunlad na Pilipinas sa darating pang mga taon at ang sentro ng pangunlad nito ay ang tao. Inaasahan ang isang mamamayang may tiwala sa sarili, produktibong lumalahok sa mga gawaing panlipunan at pamahalaan. Sa harap ng ganitong pag-asam, inilungsad ang bagong palatuntunan ng pamahalaan, ang simulaing isang bansa, isang diwa. Binibigyang pansin ang nagbibigay sa bawat Pilipino ng kakayahan, kaalaman at pananaw na teknikal, panlipunan at pamahalaan. Katangian ng panitikan. Nagpatuloy pa rin ang liwayway sa paglalathala ng mga likha ng ating manunulat. Lalo't higit iyong mga nagsisimula pa lamang sa larangang ito ng pagsulat. Maging ang mga comics, magazine ay nagkaroon ng mga pagbabago sa kanilang forma at nilalaman at umayon sa hinihingi ng mga simulain ng Bagong Republika. Gayon din ang mga dulang Pilipino ay nagkaroon ng higit na ningning sapagkat tuluyan nagibayo ang pagtatanghal ng mga ito sa iba't ibang puok tanghalan mula sa mga paaralan hanggang sa CCP, Metropolitan Theater, Dulaang Raha Sulaiman, San Miguel Auditorium, Insular Life, Pilan Life, at sa pagtataguyod ng Bulwagang Gantimpala, Teatro Pilipino, Repertory Philippines,
at ng iba pang tagatangkilik ng mga akdang Pilipino. Ang Carlos Palanca Memorial Awards ay nagpatuloy sa pagkilala sa mga manunulat ng ating bayan sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng mga gawad taon-taon. Gayon din ang ginawa ng Cultural Center of the Philippines at mga iba pang nanatiling patron ng panitikang Pilipino. Maging sa mga paaralan, mula sa elementarya hanggang sa kolehiyo, ay nagkaroon ng siglaang larangan ng panitikan sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga literary contest.